Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 2008. Ako nga pala si Tristan at nagtatrabaho ako bilang isang hardinero sa isang subdivision sa isang lungsod sa Manila. Natatandaan ko pa na nung araw na yun, walang imik akong pinagmasdan ang isang matanda na palakad-lakad sa kalsada. Nagtataka ako dahil para siyang balisa habang nililibot ng tingin ang paligid. Sinasabayan pa ng kabang aking dibdib nang makita kong sumilip-silip siya sa bawat bintana ng bahay na madaraanan niya. Sa subdivisyong pinagtatrabahuan ko na yun, ay hindi uso ang gate o bakod. Dahil mahigpit naman ang gwardiya sa labas, kaya alam kong walang masasamang loob ang pwedeng magpagala-gala rito. Nagulat lang ako kung paano nakapasok ang matanda. Dahil ngayon ko lamang siya nakita. May kahabaan ng suot niyang damit. Kulay puti na ang lahat ng buhok na abot hanggang sakong. Bukod dun, ay medyo madusing ang matanda. Napahawak ako ng mariin sa walis tingting at saka matapang na tiningnan ang matanda. Napansin niya yata na nakatitig ako sa kanya kung kaya't tumingin din siya sa akin. Hindi yata siya komportable dahil lumihis ito ng tingin at saka ibinaling sa ibang lugar. Ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay at nagkasya na lamang sa pagtingin sa kanya sa bintana. Nagulat ako nang mapagbalingan ng tingin ang langis na siyang nakapatong sa gilid ng bintana. Ang langis na ito ay ipinabaon pa sa akin ng aking lola mula sa probinsya. Sa mga sandaling ito ay kumukulo ang langis at basa na nga ang pasimano. Dahil dun, inapatingala ako at napahaba ang liig sa kasisilip sa kinaroroonan ng matanda na panay pa rin ang silip sa bawat bahay na madadaanan niya. Masasabi kong kakaiba talaga ang kinikilos ng matanda. Kaduda-duda ang kanyang mga kilos. Habang pinagmamasa ng matanda, ay iniisip na kung anong mga bagay na pwedeng mangyari. Nang biglang may humawak sa aking balikat, agaran akong lumingon at nakita si Ate Alisa. Siya ang kasamaan ko sa trabaho. Nagtataka siya kung bakit ako nakasilip sa bintana. Ganun pwede naman akong lumabas. Medyo natigilan ako at hindi ko alam kung sasabihin ko bang totoo. Pabulong na sinabi ko sa kanya na may kakaiba kasing ikinikilos ang matanda sa labas. Baka lang kung anong gawin nito na kailangan naming bigyan ng aksyon. Pagkadinig ni Ate Alisa, ay tumawa siya at sinabing huwag ko na raw pansinin ang matanda. Dahil siya man ay palagi itong nakikita dun at wala naman daw itong ginagawang masama. Baka lang daw kaya sumisilip ang matanda ay dahil nagugutom ito. Dahil dun, ay inaya na niya akong umalis. Mamamalingki pa kasi kami ni Ate Alisa para sa amin lahat dito. Kung kaya't tumango ako at binitbit na ang basket na lalagyan namin ng pinamili. Sa paradahan kami nag-antay at sumakay na ng tricycle. Natutuwa naman ako kapag lalabas kami sa bahay dahil nakakakita ako ng maraming tao.
Hindi kagaya sa subdivision. Yun at yun din ang nakikita mo. Dala ng matinding kahirapan, ay napilitan akong mamasukan bilang isang hardinero. At ang nagsama sa akin dito ay si Ate Alisa mula sa aming probinsya. Magkababaryo kami ni Ate Alisa sa probinsya. At siya ang nag-alok sa akin na baka gusto kong magtrabaho bilang hardinero. Ang aming amo ay nasa ibang bansa. Ngunit siniswelduhan naman kami sa pamamagitan ng kanyang anak na palagi namang tumatawid ng dagat para makabiyahe sa iba't ibang bansa. Naroroon ang kanilang mga trabaho, kung kaya't ginagawa lang nilang parang vacation house ang bahay kapag naririto sila. Natuwa na rin ang aking ina dahil may kasama ako sa pagtatrabaho dito. Kahit papano ay panatag raw ang loob nila. Kaya naman para matuwa sa akin si Ate Alisa na siya namang pinagkakatiwalaan ng aming amo, ay pinagbubutihan ko rin ang pagpapaganda sa hardin. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay ako na ang umaakop para mas maging madali ang trabaho. Masyado din kasing abala si Ate Alisa sa daming kanyang ginagawa. Isa pa, kaya ko rin naman yun. At mas makabubuting lalaki ang gumawa ng mabibigat na trabaho kaysa babae. Habang papalabas kami ng subdivision at nakasakay sa tricycle, ay binanggit ko kay Ate Alisa yung matanda. Sa aming probinsya, may ganun ding klase ng dayo. Nagpapanggap bilang dumarang ang biyahero. Yun pala'y nagpapanggap na aswang. Ang totoo niyan, kalat sa aming lugar ang tungkol sa kwento ng mga aswang na kiwig o yung matatandang aswang na napapabalitang nambibiktima ng kadalagahan at kalalakihan sa probinsya. Ibang klase ang aswang na ito na nagagawa pang makipagpambuno sa kanyang biktima bago niya ito bubuhatin pauwi sa kanyang taguan. Natawa lamang si Ate Alisa at sinabing hindi ko na raw kailangan pang isipin ng matanda dahil ilang araw lang ay aalis din naman ito doon. Nagtaka naman ako kung paano ito nakakapasok, subalit hindi ko na yun tinanong. Dumiretso na kami sa palengke at nagtungo na sa mga suki niya. Matapos kaming mamili, sumakay ulit kami ng tricycle pabalik sa loob ng subdivision. Napahinga ako ng maluwag nang mapagtantong wala na dun ang matanda. Siguro nga umalis na siya, kagaya ng sabi ni Ate Alisa. Kinagabihan, 7:00 pa lamang ay nakahiga na ako sa aking kama. Si Ate Alisa naman ay nanonood pa ng telebisyon matapos maghugas ng aming pinagkainan. Natuwa naman si Ate Alisa sa niluto kong adobong sitaw. Mas masarap daw siguro kung karning binili namin ang inadobo ko. Nagpasalamat naman ako sa mga papuri, pero hindi ko na pinansin pa ang huli niyang sinabi. Habang nakatingala sa kisame, nag-iisip ako ng mga bagay-bagay. Sa aming probinsya kasi, takot na kaming lumabas tuwing gabi. Samantalang dito sa syudad, naglalabasan tuwing gabi ang aming mga kapitbahay. Para bang takot sila na maarawan. Kung akong tatanungin, mas mainam nang mamasyal sa umaga para hindi mamutla kaysa sa gabi na hindi na nasisinagan ng liwanag ng araw. Habang nagmumuni-muni at habang nakahiga, ay bumangon ako nang medyo nakaramdam ako ng pagkainip. Tandang-tanda ako pa na magpapasko rin ng mga panahon na yun. Siguro naman, pwede akong maglakad-lakad sa labas kahit sandali lang.
Nagsuot na ako ng aking jacket at nagsabi kay Ate Elisa na lalabas lang muna, kung kaya't sinabihan niya ako na dalhin ko ng susi ng bahay. May bisikleta naman dun, ngunit mas pinili ko pa rin maglakad. Dinama ko ang malamig na samyo ng hangin panggabi, kaysa siguro na magpasko sa syudad. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na magpapasko ko na hindi sa probinsya. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa may parang clubhouse kung saan naroroon din ang parke ng subdivision. Nang maya-maya pa, ay napansin ko muli ang matandang babae. Siya yung may mahaba at kulay puting buhok at parang may kinakausap siya. Isang dalaga. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa kasambahay dito sa subdivision. Siya yung may pagkamataray. Binabasa ng matanda ang palad ng babae. Dahil dun, naisip ko na makinig sa kanilang pinag-uusapan kahit malayo ako. Napagtanto kong hinuhulaan pala ng matanda ang dalaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng palad nito. Sa isip-isip ko, buti at hindi tinarayan ng dalaga na yun ang matanda. Nagmatsyag pa ako sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Parang mayroong hindi magandang mangyayari. Gusto kong tawagin ang atensyon ng dalaga, pero hindi ko alam kung paano. Napansin ko na lamang na paalis na sila sa kanilang kinatatayuan. Nakaramdam ako ng panlalamig. Nakaramdam ako ng pagkabalisa. Buti na lamang at naibulsa ko ang langis na pabaon sa akin ni Lola bago ako lumabas kanina. At kaagad ko itong hinawakan. Bagamat nasa likuran nila ako at hindi nila ako napapansin, agad ko silang sinundan nang maglakad sila sa madilim na bahagi. Malaki ang parke dito at sa bandang dulo ay may mga mayayabong na puno at nagtataas ang talahib. Sa pagkakaalam ko ay hindi pa ito tapos gawin. Patuloy pang paggawa ng parke na ito. Habang pinagmamasdan sila, nakita akong pinauna ng matanda ang babae at patungo sila sa madilim na parte ng kalsada kung saan naroroon ang mga bagong tayong bahay na wala pang nakatira. Natakot ako nang makitang talahiban ang tinutumbok nila ang babae, kung kaya't mas pinilisan ko pa ang paglalakad. Sinimulan nilang lakarin ang maraming matataas at makakating dahon ng talahib at sumuot sa nagkakapalang mga sanga na may mayayabong na dahon. Kabado akong nagdasal na huwag sana silang mawala sa aking paningin. Kaya naman halos hindi ko na inhihiwalay ang mga mata ko sa kanila. Nakita ko ng saglit silang nagpahinga. Wala man lang akong napansing pag-aangal mula sa dalaga at sunod lang ito ng sunod sa gusto ng matanda. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Nang bigla kong maramdaman ang pagkulo ng langis na ipinabaon sa akin ni Lola. Kumukulo ito sa loob ng botelya habang nakatago sa aking bulsa. Tandang-tanda ko pang sabi ni Lola na kapag kumulo ang langis na ito, may aswang sa paligid.
At sa puntong ito ay yung matanda lamang at ang dalagang nakikita ko. Kumpirmado. Aswang nga ang matandang babaeng sinusundan ko. Nakita ko nang hinaplos niya ang makinis na muka ng babae. At maya-maya pa ay hindi na mapigilan ang paglalaway ng matandang babae. Hiningal ako nang makita ko kung papaano niya pinahiga sa isang patag na lupa ang babae at saka inalisan ng damit. Mayroon siyang binunot sa kanyang bulsa. Para itong patalim na hindi kumawari. Iniangat niya ito sa taas at sinabayan ng kanyang pagdarasal ng mga salitang kakaiba at sinabay ng pagsaksak sa dibdib ng kawawang dalaga. Bumulwak ang dugo nito, ngunit katakatakang hindi man lamang pumalag ang babae. Nagtalsikan pa ang mga dugo na labis na ikinatuwa ng matandang babae. At bawat dugong tumatalsik sa kanyang muka ay para bang asido na kumukulo sa tuwing nadadantay sa balat ng matandang babae. Sa halip na mapasok, ay nakita kong papaano kuminis ang balat ng matandang babae hanggang sa siya ay pabata ng pabata ang itsura. Nang paubos na ang pagsirit ng sariwang dugo, ay sa kanya hiniwa ng malapad ang bandang sinugatan niya at may kinuhang laman loob dito. Hindi ko tuloy alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Naririnig ko pa mula sa aking pinagtataguan ang pagnguya ng matandang babae dun sa may laman loob na yun. At habang ginagawa niyo yun, ay dahan-dahang bumabata ang kanyang itsura. Napatingala na lamang ako sa langit at napasingap na lamang ako nang makita kong bilog na bilog ang buwan ngayon. Naisip ko na may gumagala palang aso kapag bilog ang buwan. Sa labis kong takot, hindi ko na napansin ang babae kung papaano niya nilunok ang laman loob na yun. At matapos yun, ay kumanta ang matandang babae na ngayon ay batang babae ng itsura. Mukha na itong dalaga. Kasunod nun ay umawit ito. Umawit ng napakalamyos na boses. Nakaramdam ako ng antok nang marinig ko yun. Para akong inuugoy sa duyan. Nang walang ano-ano, ay nahawakan ko muli ang botelya sa aking bulsa at parang nawala ang aking antok. Dahil dun, ipilit kong inilabas ang botelyang may langis na yun. Parang inihahanda ko ng aking sarili. Kung sakaling sugurin man ako ng aswang, ilalaban ako. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam na lamang ako ng matinding antok kanina nang umawit yung babae. Doon ko napag-isip-isip na baka hindi aswang ang babaeng to. Baka isa siyang hukluban. Sila ay mga nilalang na kalahating mangkukulam at kalahating aswang. At nangunguha ng kanilang biktima para mag-anyong bata. Ang totoo kasi nilang anyo ay halos 100 taon na at uugod-ugod na sa labis na panghihina. Ang kanilang kapangyarihan ay nailalabas gamit ang isang kumpas lang ng kanilang mga kamay, sapagkat sila ay kilala ring mga babaylan nung kapanahunan nila. Nagpapanggap sila bilang isang magaling na manghuhula para makaakit ng mambibiktima. Dahil sa aking napagtanto, dahan-dahan na akong napatras
at naghanap ng daan upang hindi makita ng hukluban. Hindi ako pa pwedeng magpahuli sa kanya. Dahil sigurado, ako ang isusunod niyang biktimahin. Nang makatsyempo ako, kumaripas na ako ng takbo. Hindi na ako nag-aksaya pang lumingon. Alam kong wala akong laban sa kanya dahil isa siyang makapangyarihang aswang. Hindi ko kayang isakripisyo ang aking buhay, lalo na't hindi ko naman talaga kaano-ano. Tawagin niyo na akong duwag, pero kinakailangan kong iligtas ang aking sarili. Alam ko naman na ang kamatayang sapilitan ay naghahanap ng hustisya. Pero saan ba ako dapat lumugar? Minsan ay nakita ko pa ang babaeng yun na nagnanakaw naman ng kamamatay lang na bangkay sa isang punerarya. Sigurado akong lalantakan na naman niya ito, kagaya ng kanyang mga biktima. Sana lamang ay huwag nang magtagpo ang aming landas. Natatakot ako sa kanya. At sa babaeng na biktima niya nung isang gabi. Sana'y mapatawad mo ko dahil hindi kita natulungan. Ngunit, kinakailangan ko rin iligtas ang aking sarili. Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ako po ay tubong Leyte. Pati po ang buong pamilya ko. Marainan kami. Paminsan-minsan ay lumuluwas kami ng Maynila para mamasyal at dumalaw sa iba naming kaanak. Pero matagal-tagal na din ang huling punta ko sa Maynila. Parang bata pa yata ako nun. Pero madalas kaming nakikipag-usap sa chat o sa cellphone. Nakikipagtawagan sa mga kamag-anak namin. Kapag nakaka-chat o nakakausap ko yung mga pinsan ko na sa Maynila nakatira, lagi nilang nababanggit sa akin na kung nakakita na raw ba ako ng aswang o kung meron daw ba sa probinsya. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero kasi sa akin, to see is to believe. Buong buhay kong nasa Leyte ako, iniisang aswang o anino ng aswang, wala akong nakita. Kaya hindi ako sigurado kung maniniwala ba talaga ako sa mga ganyan. Sinasabi ko na lamang sa mga pinsan ko na kwento-kwento lang yan. Sa pelikula lang meron. Pero pagdating naman sa mga kulam at sa mga engkanto, naniniwala ako. Pero yung aswang kasi, hindi pa talaga ako nakakakita. Puro kwento lang din ang naririnig ko. Taong 2014, nang lumabas na ang resulta ng aking board exam. At sa kabutihang palad, pumasa naman ako. Kakatapos lang ng bagyong Yolanda nung mga panahon na yun. Kaya medyo nagre-recover pa lang yung ibang opisina ng gobyerno nun sa Tacloban. Kung kaya't naisipan ko na sa Maynila na lamang pumunta para asikasuhin ang aking lisensya. Nagpunta kami ng Maynila. Kasama ko ang aking nanay at ang isa ko pang ate. Para habang nag-aasikaso
makapamasyal na rin kami. Bilang treat ko sa sarili ko. Dahil, kung tutuusin, ay isa na po akong ganap na guro. Pagdating sa Maynila, doon kami nakituloy sa bahay ng aking tiyahin para na rin makatipid sa gastos kahit papano. At sa malamang, baka abutin din ng mga ilang araw ang pag-asikaso ng mga dokumento. Kagaya ng nabanggit ko kanina, matagal na po akong hindi nakakapunta ng Maynila. Parang bata pa ako nung huli kaming nakapunta rito. Nung pagbalik naming Maynila, medyo nanibago ako. Hindi naman po sa nag-iinarte ako. Pero sa probinsya kasi, kahit kubo lang po ang bahay namin, presko. Pero dun sa lugar nila tiya, medyo maalinsangan po. Siguro ay dahil halos lahat ng kalsada ay sementado na at bibihira na ang puno sa paligid. Nasanay lang din siguro talaga ako sa buhay sa probinsya, kaya medyo nanibago ako. Doon po muna kami na malagi sa bahay ng aking tiya. At yung isang kwarto nila doon, ay doon kami pansamantalang nanuluyan. Ang bahay po ni tiya ay mayroong 2 palapag. Doon po kami sa taas ng kwarto pinatuloy nila tiya. Yung kwarto ay maayos po. Pero wala po siyang kisame. Yero lamang po. Kung may pusang aakyat sa bubungan, rinig na rinig mo agad. Kinabukasan ay agad kong inasikaso ang aking mga papeles. At inabot pa kami ng ilang araw dahil sa haba ng pila ng mga nag-aasikaso. Dahil doon ay hindi ako masyadong nakapamasyal. Sila nanay at ate lamang ang nakapunta ng madala sa mall at binabalikan na lamang ako kapag maghahapon na. O sumusunod na lang ako sa kanila sa may SM Manila. At kadalasan pag sumusunod ako sa kanila, maggagabi na. Kung kaya't hindi nagtatagal, umuuwi na rin kami kagad. Dahil dun kinausap ko ng aking tatay na nasa Tacloban ng mga panahon na yun, na baka pwedeng magstay pa kami ng mga ilang araw pa. Dahil gusto ko pa talagang makapunta sa mga malalaking mall sa Manila. Gusto ko rin makapamasyal sa Luneta. Dahil dun pumayag naman si Papa. Pero dahil nakabili na ng ticket sila mama at ate, ako na lamang ang may iwan dito. Subalit hindi naman ako nababahala. Dahil kasama ko naman ang aking mga pinsan. Sila po yung magiging kasama ko sa pamamasyal. Nung araw na babalik na sila nanay at ate sa Tacloban, inihatid na namin sila sa terminal ng bus. Pagkasakay nila, saka naman kami gumala na ng mga pinsan ko. Nakakapagod din magala. Pero sulit naman. Dahil itong unang beses kong makapamasyal sa MOA. At sabi pa ng pinsan ko, napasyalan din daw namin yung mga mall sa Ayala. Agad naman akong sumang-ayon. Pero baka sa sunod na araw na, para daw hindi masyadong madaming tao. Pagka-uwi namin pagod na pagod ako. Sa kakagala at kakalakad. Kahit wala kaming pinamili, masaya naman ako sa mga napuntahan namin. Madalas pag matutulog ako dun sa aking mga pinsan, lalo pa nung kasama ko pa sila ate at nanay dun sa kwarto na yun, nakakarinig kami ng mga pusang naglalaro sa bubungan. Dinig na dinig namin yun. Dahil sa yero lamang ang bubungan ng aming kwarto dun. Kahit nasa 2 palapag pa,
may mga pusa pa rin na nakakaakyat sa bubungan. Pagsisilip ako sa bintana, nakikita ko yung mga bubungan ng mga kapitbahay nila tiya. Nandun din naman yung ibang mga pusa. Subalit nung gabi na yun, parang kakaiba. Dahil parang wala akong makitang pusa. Kung kaya't binaliwala ko na lamang. Ngunit maya-maya pa, merong dumaan sa bubungan namin. At sa isip-isip ko, malamang, ito na yung mga pusa. Pagkadinig ko, parang siya lang mag-isa at walang ibang kasamang pusa. Ilang sandali pa narinig kong tumalon siya sa bubungan ng kapitbahay. Kung kaya't napatingin na lamang ako sa bintana na parang nakaugalian ko lang. At dahil nga nasa ikalawang palapag kami, kitang-kita ko yung pusa. Habang naglalakad yung pusa sa bubungan ng kapitbahay, babawiin ko na sana ang tingin ko pabalik sa aking inaayos na gamit. Nang mahagip ng aking paningin na parang huminto yung pusa na yun at parang nangisay sa bubungan. Kung kaya't naisip ko na baka may sakit yung pusa. Ngunit nang pagmasdan ko pa, medyo kakaiba ang galaw na yun ng pusa. Parang hindi normal. Pinagmasdan ko lamang ito. Maya-maya pa, dahan-dahan itong nag-iiba ng anyo. Unti-unting lumaki yung pusa. Nung oras na yun hindi ko pa maintindihan kung anong nagaganap. Nang ilang sandali pang pag-aantay, tila nagmistulang tao na ang kaninang pusa. Biglang nagpalit anyo yung pusa. Unti-unting naging tao. Ang kanina pusa lamang. Hanggang sa tuluyan ng naging isang ganap na tao ang nilalang na to. Parang nakadapa pa siya sa bubungan. At sa pangangatawan nito, parang lalaki ito. Sa gulat ko sa aking nakita, bigla akong napasingap sa sobrang gulat. At sa takot ko bigla akong nagtago. Sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Umiwas ako sa bintana dahil baka may makakita sa akin. At sa takot ko hindi na ako dumungo sa bintana. At unti-unti ko na lamang sinarado. Noon ko pa lamang naisip ang kwento ng mga aswang. At bigla akong natanong sa aking sarili na baka aswang ang nakita ko. Yun ang mga katanungang tumatakbo sa aking isipan. Nakakita ako ng aswang. Subalit, hindi sa aming probinsya. Ngunit sa Maynila pa ako nakakita. Nung mga sandaling yun, ay kakaibang takot ang lumukob sa akin. Sinubukan kong sumilip muli sa bintana. Pero wala na akong nakita pa. Wala na akong nakitang tao o nilalang man lamang na nasa bubungan. Wala ring ni isang pusa ang nakita ko sa bubungan. Pero ang huling naaalala ko sa itsura ng nilalang na yun ay gulo-gulo ang buhok nito. Matapos yun ay lumabas na ako ng kwarto at bumaba ako.
Habang papalabas, doon naman ako nakita ni Tia. Hindi ko namalayan na. Kitang-kita pala sa aking pagbumuka ang labis na takot. Kung tinanong ako ni Tia kung anong nangyari. Doon ko pa lamang ikinuwento kay Tia ang aking nakita. At maging sa mga pinsan ko ay naikwento ko na. Subalit hindi ko alam kung maniniwala sila sa akin o hindi. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan ko nang makauwi kaagad at makaalis sa lugar na yun. Dahil baka bumalik yung aso. Tinawagan namin ang aking nanay at ikinuwento ko din ang nangyari. At nagsabi na ako na gusto ko nang makauwi kaagad. Pagkatapos kong maikwento yun, naglagay ng mga asin si Tia dun sa bintana sa ikalawang palapag. Sabi pa ni Tia ipangontra daw yun sa mga aswang. Nung gabi na yun, hindi na ako natulog sa ikalawang palapag. Dahil tiyak na mapapaisip ako sa tuwing may maglalakad na pusa sa bubungan nila. Dahil baka hindi yun pusa at baka aswang yun na nag-anyong pusa lamang. Grabe ang takot ko. At pakiramdam ko babalikan ako ng aswang. Na parang naririto lang siya sa paligid. Kinabukasan ay bumili kaagad ako ng ticket pauwi ng Tacloban dahil sa sobrang takot. Hindi ko ubos maisip na sa Maynila pa talaga ako makakakita ng aswang. Bagamat wala akong tulog sa biyahe, nakauwi naman ako ng maayos. Sa ngayon po, naririto na ako sa Tacloban at kasalukuyan ng nagtuturo bilang isang guro. Subalit, kahit kailan, ay hindi ko malilimutan ang naging karanasan ko nung napunta ako sa Maynila.